Kaarawan nga po pala mga idol ng aming nag-iisang pamangkin noong isang araw. Abay, hindi talaga mawawala mga idol yung mga pagkain probinsya na aming inihanda. Kahit napakamura ng kupra sa mga panahong ito mga idol, ay nagawa pa rin namin maganda mga idol kahit papaano. Kaya salamat talaga papagad sa mga pagpapala mo sa amin. Kaya maaga pa lang mga idol ay busy na nga kami ng aking kapatid sa pag-harvest nga ng kamuting kahoy. Iba't ibang klaseng kakanin kasi mga idol yung aming gagawin. May sumang latik na nauna na nga nung isang araw. At itong sumang kamuting kahoy at saka itong muron. Kapag ganitong birthday kasi sa probinsya mga idol, mas maganda talaga kapag maraming kakanin. Tikas kasi na mahihilig kami sa mga kakanin kaming mga nasa probinsya mga idol. At sa sobrang dami nga ng aming mga nabalot mga idol, abay umabot na nga kami ng gabi. Kaya nagluto nga muna ako ng sariwang isda para may panghapunan. Eh syempre mga idol, nasa tabing dagat lang naman kami, kaya napaka-presko talaga ng aming kinakain. Ilang minuto lang naman mga idol ang itinagal sa pagluluto, kaya ito na nga yung kanyang naging itsura. Grabe, nakakagutom tuloy mga idol. Sabaw pa lang talaga ay ulam na. Kinabukasan nga mga idol, ito na nga yung aming pagkakaabalahan. Ang pagluluto ng spaghetti at saka itong pansit. Nakahanda na rin yung ipapalaro sa mga bata. First birthday kasi ito ng pamangking ko mga idol, kaya kahit papaano may maipapalaro kami. Yung iba rin pala dito mga idol ay busy rin sa pagluluto ng bihon. At yung tita ko naman mga idol ay busy nga sa paglilinis ng isda na piprituhin. Basta lahat talaga kami mga idol kapag ganitong may mga okasyon, lahat talaga kami ay mayroong pinagkakaabalahan. At ito namang asawa ng tita ko ay busy nga sa paglilitsyon. Masyadong maaga nga sila nagising mga idol, kaya naman maaga nga silang makakapaglitsyon. At ito namang birthday celebrant namin na makulit, abay nagpakarga pa sa kanyang lola. Special day daw kasi niya, kaya naman naglalambing sa lola. Mga alas 7 pa nga lang ng umaga mga idol nang makapaglitsyon nga kami. Lunch time pa naman kami magpapakain, kaya sabi ko baka lumamig. Basta grabe, napakabilis talaga niya mamula mga idol. Medyo nahirapan nga kami sa paghanap ng lilitsyonin mga idol, kaya buti na lang at nakahanap kami sa barangay Pang. Bibili na lang sana kami ng ready to eat na litsyon mga idol. Yan kaso hindi na susunod yung 40 kilos na bibilhin mo. Okay na eh. Doon habang nagsusugat kito. Hindi pwede ka maakamis sila. Makalipas ang ilang oras na pagdedecorate namin mga idol ay dumating na nga dito sa venue itong aming litsyon. Grabe, napagod daw sila sa kakalakad mula doon sa aming bahay papunta dito sa venue. Kaya ang layo pa naman mga idol, tas maglalakad lang sila. Kaya nakakapagod talaga mga idol, lalong lalo na medyo malaki yung litsyon. Mga pagkain probinsya lang naman mga idol yung aming inihanda. May coffee crumble, may puto, may kutsyenta, may biko, may mga blanca, may mga cake at marami pang iba mga idol. Mga pagkain probinsya lang naman mga idol na lagi nating natitikman dito sa probinsya. Na talaga namang naging traditional na nating mga Pilipino. Diba mga idol, talaga namang nakakamiss yung mga ganitong pagkain sa probinsya. Lalo na itong mga kakanin ay grabe, napakasarap. Lalo na kapag isinawsaw mo to sa kape, nakakagutom tuloy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bryce and Grace. Oh, yay! So ayan, nakakatawa lang talaga mga idol yung ganitong setup na nagpapakain ka sa mga tao. Kasi sa ganitong okasyon lang naman mga idol nagkikita-kita ang magkakamag-anak. Like fiesta or birthday. Kaya napakasarap talaga sa pakiramdam na sama-sama talaga mga idol. Naku, kung nabubuhay pa sila lola, dito sana sila hanggang ngayon. Dito na lamang pong video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako ang salamat mga idol sa inyong support. At sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po talaga sa inyo. Ano ba yan?